Mas mahal ang plane ticket kaysa sa ingredients ng pork steak. Kaya tara, gawa na lang tayo dito sa Japan. Unang step ay handa natin yung 1 kilo ng pork. Ibuhos na natin yung soy sauce. At dahil walang kalamansi dito sa Japan, ito na lang munang lemon juice yung gagamitin natin. Maglagay tayo ng mga 5 kutsara lang para tama lang yung asim. At dahil tinatamad nga ako maghiwa ngayon, ay itong garlic paste na lang muna yung gagamitin natin. At para nga maging mas malinamnam, ay wag natin kakalimutan mag-add ng 2 kutsara nitong oyster sauce. And to add the spice, ay maglagay naman tayo nitong paminta. Dinamihan ko na nga dahil mahilig ako sa maanghang. And to balance it out, ay mag-add tayo ng 3 kutsarang brown sugar. Then imekos-mekos na lang natin to hanggang maghalo-halo na yung mga ingredients dun sa mismong pork. Make sure na na-massage nyo siya na maayos dun sa mismong pork natin para manuot mismo sa karne yung mga panlasang nilagay natin. Then iwan naman natin to sa loob ng rep ng mga 5 days. Then ayan, magbalat naman tayo ng isang malaking white onion. Tanggalin na lang muna natin yung mga balat. Then ayan, gawa na tayo ng 2 slice ng onion. Una nga ay yung mga onion rings na ilalagay natin mamaya sa top pagkatapos nating iluto yung pork steak. Ayan nga, itatabi na muna natin yung mga perfect yung bilog na pagkakaslice ng onion. Then yung kalahati naman i-slice natin sa mas maliliit para yun naman yung gamitin natin sa panggisa natin mamaya. Then ayan, painitin na natin yung kawali at pag mainit na mag-add naman tayo ng mantika. Then i-add na agad natin yung mga maliliit na slices ng sibuyas hanggang sa maging translucent yung kulay niya. Maggisa rin tayo ng 2 kutsara nitong garlic paste at pag medyo brown na yung kulay nila ay pwede na nga natin i-add yung minarinate natin na pork sa ref. Ginamitan ko nga muna to ng tong baka kasi tumapon sa sobrang dami ba naman ng pork na minarinate natin. Then pag okay na, itakpan na muna natin to at let it simmer for around 30 minutes. Then pag kumulo na nga, pwede na nga natin i-add yung mga slice natin na onion rings kanina. Ayan, ikalat lang natin para even yung pagkakaluto sa kanya. Then pagkatapos nga, para magmukhang malinamnam ay nag-add na rin ako ng onion chives pang garnish natin sa ibabaw. I-simmer na lang natin to ng another 5 minutes. Then ayan, okay na. Kain tayo. Itadakimasu! Salamat sa panonood. Bye!